Bakit po ba takot na takot kayo sa salitang bloodbath? Ha? Nililiteral nyo kasi lahat eh. Ang ibig po sabihin nga ni BP Sara, dadanak ng dugo. Hindi po literal na uutasin kayo. Ibig sabihin, mapapahiya po kayo. Tatapusin kayo ni Inday. Yan yung ibig natin sabihin. Ito po ang sinabi ni Quezzo Escudero. Alam nyo naman si Quezzo Escudero, nagsisip-sip po yan, no? Masyado kang sip-sip. Okay, sabi po ni Chis Escudero, sang-ayon ako kay BBM dahil ako ay sip-sip. Ay, wala ba yun? Okay, basahin po natin. Ako po ay sumasang-ayon dahil hindi lang po ako sip-sip, ako po ay higop pa. Ayan po, sinabi ni Chis Escudero. Sang-ayon ako sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi. Sa isang tabi ang politika at ituon ng pansin sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kita niyo naman. Tama po siya. Our country's leader cannot afford to be consumed by politics when so many of our kababayans struggle simply to make ends meet. Galing, no? Palakpakan natin. I appreciate that the President had the humility. Ang ating Presidente raw po ay may kababaang loob to recognize that the recent election result revealed that our countrymen are weary of conflict and want a government focused on their needs, not distracted by the drama of politics. Sa English po yun, Tagalogin natin, no? Na-appreciate ko po ang Presidente ng Pilipinas dahil ako po ay numero 1 sip-sip, waiter, at ako po ay higop. Yan ang sinabi ni Chis Escudero. Okay. In admitting that he is open to reconciling with the Vice President and the Duterte family, he reminds us that the welfare of Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Sige. Sabi naman po, ako po ay natutuwa na inadmit ni BBM na siya po ay open sa reconciliation. Open daw po siya sa muling pambubudol sa mga Duterte at sa mga Filipino people. Malinaw po ang mensahe ni Presidente. Sabi ni Chis Escudero, malinaw po ang mensahe ng Presidente na ako ay sip-sip, higop at waiter. Now is the time to build bridges, not burn them. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. Okay. Ganda, no? Maganda na yung sinabi ni BBM. Pinaganda pa ng sinabi nito ni Chis Escudero. Antindi mo talaga, manipsip, Chis Escudero. Reconciliation daw, no? Magbati-bati na raw tayo. Wala po kaming, hindi po namin tinututulan yan. Di ba? Pero, huwag nyo kaming budulin muli. Simple lang naman, kung totoo po. Eto bakit po ba nagalit ang mga Duterte supporters? Yung Duterte family. No? Ugatin lang natin, Chis, hindi po yan pinagtripan. Yung height po ng galit ng mga Duterte supporters nung si BP Sara ay pina-impeach ninyo, ikalawa, kinidnap at pinakulong ninyo si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Tanong, reconciliation, di ba? Nagsasalita kayo ng reconciliation. Tapos kami namang mga Duterte, syempre, hindi kami papayag na reconciliation. Ngayon, alam na namin yung drama nyo eh. Sasabihin nyo ngayon. Di ba? Sasabihin nyo ngayon. Kita nyo gusto na namin na reconciliation. Pero yung mga Duterte ang ayaw eh. Kami na ngayon na may kasalanan. Ang totoo po, ugatin natin, no?
Kailan po matatapos ang galit namin sa inyo bago tayo mag-reconcile? Kailan po namin matitiyak na yung ino-offer ninyo ay hindi budol? Simple lang po. Tanungin ko kayo, hindi ko kayo inuutusan. Tatanungin ko kayo, Chis Escudero at BBM. Tuloy ba ang impeachment kay BP Sara? Tuloy ba ang impeachment? Tuloy daw. Tuloy pala eh. Bakit kami di inuuto nyo lang kami. Tanong. Pauuwiin nyo na ba? Ha? Pauuwiin nyo na ba si Tatay Digong? Gagawa ba kayo ng hakbang? Magre-request ba kayo sa ICC na dito na si Tatay Digong? Hindi rin. Wala rin kayong pronouncement. So bakit nyo ibig sabihin, tokis lang yan. Wala namang kayong hakbang para totoong i-reconcile yung sarili ninyo. Ulitin ko lang ha, kaya kami, yung height ng galit namin, 2. In-impeach ninyo si BP Sara at kinidnap at pinakulong nyo si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. May gagawin ba kayo para matigil ang impeachment? At saka, may gagawin ba kayo para mabalik si Tatay Digong? Kung ang sagot ng Pangulo ay wala kayong gagawin, walang gagawin ang BBM administration, at ito ay ipapaubaya sa Senado, at ito ay ipapaubaya sa ICC, huwag nyo kaming budulin muli. Hindi na kami nadadala dyan sa budol. Okay. Nakalimutan ko lang kaninang stress yung pambubudol nila sa 20 pesos na bigas. Malinaw po. Ang bentahan po ng 20 pesos na bigas, ayon mismo sa Department of Agriculture Secretary, ay sa Cebu. 37 LGU sa Cebu. At 34 na Kadiwa Center na nakabase sa Metro Manila at sa karatig na probinsya. So siguro meron sa Cavite, meron sa Bulacan, no? Yan lang po ang pinagbebentahan ng 20 pesos. Proyekto ninyo, gagastusan po ng bilyon-bilyon. Alam niyo po ba na babudgetan po yan ng bilyon-bilyon ng budget ng buong Pilipinas, pero magbebenta lang sa Cebu, ibebenta lang sa Metro Manila at sa mga kadiwa lang, hindi po sa palengke. Hindi rin totoo na kaya may 20 pesos na bigas dahil pinaghusay nila yung produksyon ng agrikultura. Kaya may 20 pesos na bigas dahil yung binibenta nila ng 39 pesos, ibebenta nila ng palugi. So magbibigay po, parang ayuda lang yan, yung 20 pesos na bigas. At hindi po yan, para lang po matawag, para lang sabihin, pamimiloso po lang. No? Sasabihin lang nila, may 20 pesos na tayong bigas sa Kadiwa Center at sa Cebu. Paano sa Mindanao? Paano sa ibang parte ng Visayas? Paano sa ibang parte ng Pilipinas? Walang 20 pesos? Balik po tayo rito. Hindi po totoo yan, reconciliation na yan, kung hanggang tokis lang kayo. I-atras nyo ng mga kaalyado nyo yung impeachment kay BP Sara. I-atras ng mga kaalyado nyo yung impeachment sa Senado. Pumunta ka sa ICC. Makiusap ka doon na ibabalik mo na lang dito si Tatay Digong. Maniniwala pa kami. Pero kung sasabihin mo lang, wala akong gagawin para sa... Okay. Bakit po matutuloy yan? Bakit po hanggang 2028 may magbebenta ng 20 pesos? Tandaan nyo po, pag may nagbenta, may kumita. Pag may nagpondo, mayroon pong nagbulsa. Itong gobyerno natin na to, di ba? Okay. Wala po yan, budol lang po yan. Punta po tayo rito sa ibang mga pinagsasabi ng mga ito. Okay, ito po.
Eto si Comelec, matagal pong Comelec Commissioner to si matagal pong Comelec Commissioner itong si Rowena Guanzon. Kaya po, ito po, yung sinasabi po nito, alam niya po yung sinasabi niya. No? Nagulat tayo. Kasi 29%. 17 million mahigit pala. 16 million lang ako na 16 million. 17 million palang mahigit yung overvote sa Senado lang Sa Senate vote lang Kung 17 million po yan, ibig sabihin 17 million po yung hindi na-count na balota. Imaginin po ninyo kung 17 million yan, ang boto niyan Duterte, pasok po lahat sana yung Duterte. Kung may malaglag, isa o dalawa lang. Kung ganun po ang kalakaran na nagiging automatic, very obvious. 17 million, makaka-apekto po yan. Halimbawa po, bigyan natin, pwedeng hindi Duterte, pwedeng may pinag-initan sila. Halimbawa lang po to. Kasi wala nagpapaliwanag Ano sabi ni Rowena Guanzon? Kaduda-duda. Dati pala, 1.5% from 2010, from time na nahalal si Pinoy, hanggang sa nahalal si Duterte, hanggang sa nahalal si Bongbong Marcos. Yan yata yung panahon na tayo ay nagsimulang mag-shade ng hindi na manual, computerized. 1.5 to 2.5 lamang ang percent ng balota ang overvote. Ngayon po, 29% o close to 30%. Imagine ninyo. Halos one-third. Halos po one-third ng balota ay hindi po binilang dahil sa overvote na tinatawag. Halos one-third po ng balota ng mga bumoto ay hindi marunong magbilang. Lagpas sa 12 ang binoto. Hindi po siya normal. Sino po nagsabi? Si Guanzon. Sino ba si Guanzon? Matagal po siyang Comelec commissioner. Kaya alam niyo po na yung sinasabi niya. Kinakailangan po magpaliwanag ni Garcia. Nagpapaliwanag ba? Pucha, imbis na magpaliwanag kayo, dagdadagdag pa kayo ng tignan nyo. Imbis na kayo, ipoproklaman nyo na lang yung Duterte Youth at BH, bagong henerasyon party list. Hindi nyo pa prenoklama. Pero hindi po nila pwedeng hindi iproklama yan. Ito po ay binoto ng tao. Di ba? Ito po, hinalal to ng tao. Hindi kasalanan ng Duterte Youth na 2019 pa sila question. Nasagot na nila noong 2019. Kaya magwawala po mga tao pag dinisqualify nyo bigla 2019, question sila. O meron nagsampa ng reklamo sa Duterte Youth. Nakaupo sila noong 2019. Nakaupo sila, pinayagan tumakbo at nakaupo noong 2022. Noong 2025, hindi nyo papayagan? Bakit? Di ba? Kasalanan nyo kung matagal kayong nagpasya. Anong sabi ni Garcia? Maghintay lang kayo hanggang June 30. Pinagtripan lang namin kayo. Hindi niya sinabi yun. Yun yung nasa isip kong ginagawa. Pinagtripan lang nitong mga gusto lang manggalit. Yan yung purpose ng mga yan Galitin ng mga Duterte. Hindi ko alam kung bakit. Okay, magpaliwanag ka, Garcia. Bakit may 17 million? Yan pong 17 million, mananalo na yan dahil daig pa ng 17 million yung boto ng number 6. Mas marami pa.
Imagine ninyo, mas marami pa yung boto, mas marami pa yung napawalang bilang, hindi binilang na balota kaysa sa nanalo. Kung nagkataon pala na yan pala ay mga Duterte, putya, tinambakan natin, baka pasok lahat. Okay, punta po tayo dito sa mga akala mo mga banal. Si Lawrence Defensor, isa po to sa mga prosecutor, saying that she wants a bloodbath. That attitude has no place in government. It's a terrible example to the youth who are watching her. And many Filipinos look up to her, idolize her. That's a terrible example. Alam mo, Lawrence Defensor, yan pong ginagawa ni BP Sara na pagtatanggol sa sarili at sa mga Duterte at Duterte supporters. Maganda pong ehemplo yan sa mga kabataan. Ano ang hindi magandang ehemplo? Yung ginagawa ninyong mga congressman. Imagine, hindi nyo ginagalang yung boto ng mamamayan. Totoo lang, bakit nyo ini-impeach? Gusto nyong matanggal bilang vice president. Binoto yan ng 32 million. Tapos pagtutulungan nyo lang, 200 plus kayong bumotong congressman. Ibig sabihin, mas makapangyarihan kayo kaysa sa 32 million. Yung 200 plus na congressman, mas makapangyarihan kaysa sa 32 million na boto. Kayo ang hindi dapat tularan yung mga ugali ninyo dahil wala kayong paggalang sa boto ng mga tao. Gusto nyong i-disenfranchise yung mga tao. Yung binoto nila, gusto nyo kayo magpapasya. Pinagpasyahan ng 32 million. Binoto namin to si Inday Sara bilang Vice President. Gusto namin siya maging Vice President. Sabi nyong mga congressman, 200 plus kayo. Ayaw na namin siya maging Vice President. Ayaw na namin siya. Dahil walang katotoran. Kasi ayaw niyang magpaliwanag ng confidential fund. May inimbata ba kayong iba? Meron bang willing na magpaliwanag ng confidential fund? Ang pinagagawa niyo kay BP Sara ay illegal. Sino ang magpapaliwanag ng paano ginastos ang confidential fund? From the meaning ng confidential. Confidential nga. Hindi mo dapat ibulgar. Hindi mo dapat ibulgar. Kayo magpapasya. Kayo ang masamang. Kayo ang terrible example. Defensor ka pa naman. Iloilo ka. Malamang kamag-anak ka ni Miriam. Kung nabubuhay yung tahin mo o kung kaano-ano ka man ni Miriam, nakakasuka yung ginagawa mo para sa pangalan ng defensor. Nakakahiya. Sasabihin mo pa na hindi magandang example. Si BP Sara ang pinakamagandang ehemplo na pag ikaw binoto, ipagtanggol mo yung boto ng tao sa'yo. Pangatawanan mo. Vice President ka, hindi ka papayag na ikaw ay dadayok-yokin lang ng mga congressman. Ilan lang ba bumoto sa inyo? Baka wala pang 100,000 bumoto sa iyo kung makapagsalita kayo sa mga binoto ng 32 million. Wagas di ba? Okay, punta po tayo rito. Sabi po, eto pong balitang-balita to, marami nagbabalita rito sa pag-aresto kay Roque. Gustong-gusto na naman lang ipa-aresto si Roque. Mismo po, si Dennis Arvin Chan, isa pong DOJ Undersecretary. Tignan natin. Okay, ayon po kay Chan, di agad mayayain ng dating presidential spokesperson Harry
Roque ang kanyang arrest warrant hanggang di na didesisyonan ang kanyang application para sa asylum sa Netherlands. Okay. Tignan po ninyo, no? May warrant of arrest na sa Pilipinas si Harry Roque. Siya po ay isang Pilipino. Tignan niyo yung pagkakaiba, ha? Kung paano po tumingin ng naaayon sa batas na warrant of arrest. Kay Tatay Digong, Pilipino siya, may warrant of arrest siya sa ibang bansa, ICC. Ang sabi ng ICC, may warrant of arrest kami. Ang paraan para siya mahuli, ipakulong, huhulihin, makikiusap yung ICC sa gobyerno ng Pilipinas na hindi sa gobyerno nakiusap, di ba? Ayon sa gobyerno natin, nakiusap daw sa Interpol. Okay, pero maliwanag po sa rules ng ICC na pag dinakip mo yung Pilipino na may warrant of arrest sa ICC o kung sino mang tao, dapat dadalin mo sa local court. 'Di ba? Netherlands, nakakahiya kayo. Netherlands, kayo ginagalang ninyo yung batas ninyo. Ayon sa batas ninyo, hindi nyo basta isosurrender si Harry Roque. May warrant of arrest na si Harry Roque. Isosurrender ba yan ng Netherlands sa Pilipinas? Kaya dito nakakahiya po tayo sa kaso ni Roque. Bakit po hindi basta-basta isosurrender ng Netherlands si Harry Roque sa Pilipinas? Kasi marunong silang sundin yung batas nila. Tayo dito sa Pilipinas, may warrant of arrest yung ICC, binigay kaagad natin. Bakit? O kaya may kaso yung mga nanghuli kay Tatay Digong. Kaya kinasuhan ngayon. Naintindihan nyo? Sa atin, walang pakialam sa batas eh. Sige nga, gawin nyo nga. Bakit hindi nyo magawa kay Harry Roque? Ang tagal nyo na sinasabing may warrant of arrest si Harry Roque. Bakit hindi nyo magawa na ipahuli si Harry Roque? Citizen ba ng bansang Netherlands si Harry Roque? Hindi. Pilipino siya. May warrant of arrest siya kanino? Sa Pilipinas. Sa korte ng Pilipinas, may warrant of arrest si Roque. Pero bakit hindi sinusurrender sa atin ang Netherlands? Hindi naman nila kaano-ano si Roque. Kasi si Harry Roque ay nag-apply ng asylum. Ikaw naman, Renato Solomon, no? Nasaan ba yung ICC? Renato, tanungin kita, nasaan ba yung ICC? Nasa Netherlands. Ibig mo sabihin, hindi mas makapangyarihan yung ICC kaysa sa Netherlands, sa bansa nila? Tayo lang yung tanging mga tao na ang dayuhan mas makapangyarihan kaysa sa atin dito sa bansa natin. Ibig mo sabihin, hindi sumusunod yung ICC sa batas ng Netherlands? Eh di pinalaya sila ng Netherlands. Huwag niyong gamitin yung logic na ganyan. Utak ng alipin yan eh. Hindi naman alipin yung Netherlands eh. Pilipinas lang yung utak. Huwag mong ibahin yung sinasabi ko. Huwag mong ibahin yung sinasabi. Utak ng ano yan. Ibig mo sabihin yung ICC, hindi sumusunod sa batas ng Netherlands? Isang tanong, isang sagot. Hindi ba sumusunod ang ICC sa batas ng Netherlands? Utak alipin yan eh. Nakarinig lang kayo na international, akala nyo mas mataas na yung ICC kaysa sa Netherlands. Hanggat nariyan sila sa Netherlands, puwersado silang sumunod sa batas ng Netherlands. Ano ba kayo? Huwag kayong utak alipin. Ha? Mali yung ginawa niyan. Mali yung ginawa kahit bali-baliktarin nyo. Hindi po pwedeng may sariling batas yung ICC. Kaya nga sila pinapayagan sa Netherlands dahil sumusunod sila sa batas ng Netherlands eh. Naknang po pa. Hindi ba ako naniniwala sa iyo na may local court sa Netherlands? Nagbubulahan ba tayo? Natural.
Bansa yan, may local court yan. Ang sinasabi ko sa iyo, ina-out of context mo ko eh. Ang sinasabi ko sa iyo, yung ICC, dapat sumunod siya sa Netherlands. Kung hindi, tinanggal na sila dyan. Pwede ba naman na magtayo ka ng organisasyon kahit international yan? Hindi mo, international kami ha. Hindi kami susunod sa inyo. Ano kayo? Sabihin na Netherlands, ano kayo? Siniswerte? Kami na nga nag-host sa inyo eh. Okay. Nagpapaalam yung ICC. Correct, nagpapaalam yung ICC. Tayo lang naman yung tanging bansa na nagsosurrender. Hindi po, wag nyo pong gawing normal yung ginawa nila. Kaya nga sila may kaso eh. Iniiba mo na naman, di ba? Mas mataas ba yung local court kaysa sa ICC? May sinabi ba ako? Ang sinasabi ko, yung ICC mismo susunod sa Netherlands. Reviewin mo yung mga sinasabi ko, wag mo ako sasabihan ng hindi ko sinasabi. Kung hindi ka naniniwala, ang tingin mo, mas mataas pa rin yung ICC kaysa sa Netherlands. Sa sariling bansa nila, utak alipin din pala yung Netherlands. Ang hindi mo alam, pinatatakbo ng Netherlands yan. ICC kayo ng ICC, sunod-sunuran lang sa Netherlands yan. Yung Netherlands, utak imperialista yan. Kahit wala na silang power, katulad nung araw na sila'y kinikilala ng buong mundo bilang numero 1 imperialista, napanatili nila yung pagiging imperialista nila sa pagtatayo ng mga katulad niyan. Pamimigay ng mga Nobel Peace Prize na yan, mga ICC na yan. Diyan sa kanila maraming mga korte ng pambuong mundo sa kanila. Huwag nyo akong paandaran ng mga hindi sila sumusunod sa Netherlands. Kung uugatin nyo, baka Netherlands pa nagtayo niyan eh. Ng ICC na yan eh. Balik tayo. Okay na yan. Kung ang paniniwala mo, ang ICC ay may sariling kapangyarihan sa mundo, parang UN, hindi totoo yan. ang ICC, okay na, sige, okay na yan. Rome Statute na ang nagtayo dyan. Bakit hindi nila sa Rome lang sila nag-usap? Pero nakatayo yan, naka-headquarters yan sa, symbolic yan. Katulad ng United Nations, saan sa tingin mo ang headquarters ng United Nations? Hindi mo alam? Sa USA. So anong ipinahihiwatig? May mas makapangyarihan pa ba sa USA, sa United Nations? Ganun lang din yung pinamumukha niyan. Kami ang makapangyarihan dito sa ICC, kaya nga nasa amin eh. Okay, balik na tayo. Let us continue. Okay na yan. Kung ayaw mong tanggapin na sumusunod yung ICC sa Netherlands, wala na akong magagawa. Okay na, no? Wala na akong magagawa kung ayaw niyong tanggapin na yung ICC sumusunod sa batas ng Netherlands. Kasi utak alipin kayo. Pwede pala yun. Pwede palang organisasyon na hindi sumunod sa batas ng Netherlands. Yun lang yung point ko eh. Di ba? Okay. Ngayon, balik tayo rito kay Roque. Okay na yan. Kung ayaw mong maniwala. Okay na. Kasi utak alipin ka eh. Makarinig ka lang ng ICC. Totoo naman yun. Totoo naman mas makapangyarihan yung local court natin kaysa sa ICC. Kung ayaw mong maniwala, wala kang magagawa. In practice, talagang dapat mas makapangyarihan yung mga local court. Dahil ang local court, yung mga local court natin hanggang Supreme Court, Supreme nga eh. Sa bansa natin sa Pilipinas,
Okay lang po, at least na nagkakaroon po tayo, maganda naman talakayan, di ba? Hindi naman po para sa kanya lang yun eh. Para naman sa lahat, natututo tayo. Kaya po tinatawag na Supreme Court, wala na pong mas makapangyarihan sa Supreme Court dito sa Pilipinas. Eh kasi kayo, mga utak alipin kayo, nakakita lang kayo na international, akala ninyo mas makapangyarihan na international court dito sa Pilipinas. Ang pinakamakapangyarihan, yung korte sa Pilipinas, kaya nga Supreme eh. May mas Supreme pa ba sa Supreme Court? Wala. Okay. Balik na po tayo. Kung ayaw nyo paniwalaan, ano magagawa natin? Ganun talaga. Oh. Kaya ang pinakamakapangyarihan na korte sa US, Supreme Court din na US. Pinakamakapangyarihan ng korte sa China, hindi ko alam ang tawag kung Supreme Court din. Pero hindi papailalim yung mga mamamayan ng China, ng US, ng Russia, ng Taiwan, ng Vietnam sa isang dayuhang korte. Okay. Balik na tayo. Lalo na kung hindi ka miyembro ng ICC. So, hindi po ibibigay basta-basta ng Netherlands. Katulad po, may kaso na tayo niyan. Di ba? Si Congressman Tebes. Hindi natin alam kung si Tebes ba ay hindi usapin ng guilty ba si Tebes o hindi. Nagsisik siya ng asylum sa Timor-Leste ba? Is Timor o Timor-Leste? Hindi ko na alam kung anong tunay niyang pangalan. Pilipino yan. May warrant of arrest ba si Tebes? Hindi ko na lang matandaan. Hinihingi na si Tebes. Hindi binibigay. 'Di ba? Okay. Ganon din yung mangyayari rito kay Roque. Hindi ko po sinasabi kung si Roque ba ay may kasalanan o wala. Paano natin malalaman yan? Hindi naman tayo judge. Pero ipinaiilalim niya eh. Nagsisik siya ng asylum eh. Ang pinupunto ko lang, sana ganyan din yung pagtrato natin sa mga Pilipino. Kung yung ibang bansa nagsisik pa lang ng asylum, humihingi pa lang ng hinihiling pa lang na kupkupin nyo ko dahil gusto kong pinopolitika ako ng bansa ko. Papakupkup muna ako sa inyo. Pinoprotektahan na nila. Yung humihingi pa lang ng tulong para kupkupin. Tayo, mamamayan mismo natin, pinamigay natin. Yun lang naman yung pinupunto ko ron. Yung mismong citizen mo, pinamigay mo sa ibang bansa para litisin, ipakulong sa ibang bansa. Kaya napakalaki pong kasalanan yan. Dahil mayroon pong political will yung mga tao dyan sa Netherlands at Timor-Leste. Sa atin, meron ng galing sa Interpol to, ibigay na natin. Walang question. Hindi man lang pinadaan sa local court. Paano gagalawin ng Pilipinas? Pinotektahan na nga ng Netherlands. Sa atin, sarili nating mamamayan, hindi natin kayang protektahan. Okay. Punta na tayo kay Jokno. Ang ayon po kay Jokno, tinanong po si Jokno ano po masasabi nyo? Ito yung tanong na reporter. Sabi po ni BP Sara, kayo daw po ni De Lima,
ay Duterte, anti-Duterte since birth. Ano po masasabi ng ngipin nyo? Tinanong na reporter. Ano po masasabi ng ngipin nyo? Kaya po, nakaira po. Ang tindi talaga no? Sila, alam nyo na alam nyo na exaggeration yun, di ba? Si De Lima naman, tsaka si Shell Jokno, anti-Duterte naman yan since birth eh. Ibig po, ite-take nyo po ba yun na yun po ay katotohanan? Di ba? Sa figure of speech po, hindi ko lang alam kung ano tawag dyan, hyperbole yata yan. Yung exaggerated, di ba? Ina-exaggerate mo yung point mo. Di ba? Totoo ba yun na since birth ay anti-Duterte? Ang tinitake po nila bawat sabihin ni BP Sara, literal. Hindi ba kayo nakakaintindi ng tinatawag na hyperbole? Ha? Hindi ba kayo nag-aral ng English, di ba? Pag sinabi nyong putya, ang lalaki ng kalaban ng Gilas Pilipinas, mga higante. Titake nyo ba na literal yun? Na higante? Na 9 feet? 10 feet ang mga higante? Hyperbole yun. Since birth. Kasi wala naman tayong narinig dyan sa dalawa na yan, kay De Lima, kay Shell Jokno, napapuri sa mga Duterte. Panay atake. Sabi ni Jokno, ganito, no? Paano ako magiging since birth? Ganito po nagtaka. Paano mangyayari yun na since birth? Nung pinanganak ako, wala pa naman sila sa eksena. Nung pinanganak daw siya, wala pa raw sa eksena yung mga Duterte. Sabi ko, talagang tindi talaga ng ngipin ito. Jokno, hindi yan yung meaning na huwag niyong gawing literal. Kaya ang mga reaksyon nila sa bloodbath, kala mo, mga civilized tayo, hindi natin kinakailangan ng bloodbath. Bloodbath, figure of speech na naman yan. Ay, mali ka dyan, Jerkads. Ang ngipin ni Jokno, hindi po since birth. Ang ngipin ni Jokno, mas matanda pa sa kanya. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.